Pwede ba akong lumapit sa'yo kahit bilang kaibigan? Puntahan mo naman ako, Inay. Dalhin mo sa akin si Junior. Ina ka rin, maintindihan mo naman siguro ang damdamin ko bilang isang ina. Parang awa mo na, Inay. Saan ang punta? Aber, saan? Aalis lang kami sandali. Tinatanong kita kung saan kayo pupunta. Kasi pupuntahan namin si Catherine. Sandali lang kami. Ah, ganon. Oo, kasi kawawa naman siya eh. Pwes umalis ka pero iwanan mo tong bata. Hindi! Iwanan mo sabi to eh. Anak niya ito! Iwan mo na sinabi! Anak niya ito! Matapang na itong bruhang ito ah! Hindi mo kukunin sa kanya! Talaga bang ganito rito? Araw-araw kang nag-aantay ng wala. Maliit lang naman ang hinihingi ko sa kanya, Nore. Idalaw lang niya sa akin ang anak ko. Kung hindi, sulatan na lang niya ako. Darating din yun. Lagi na lang yan ang sinasabi niyo sa akin. Darating, maaalala rin niya. Pero nasaan siya? Nasaan ang inay ko? Paano tayo ngayon? Hindi dapat malaman ni Catherine tungkol sa pagkamatay ni Tita Minda. Kailangan maibenta na natin ang bahay na ito at nang makaalis na kagad tayo. Hindi ganun kadali, Chona. Kamamatay lang ni Tita Minda mo. Ano lang sasabihin ng mga tao? Eh ano ba pakialam ng ibang tao sa buhay natin? Kailangan pa ba hintayin natin mabulok ang bangkay ni Tita Minda bago tayo kumilos? Kayo rin. Tumatanda na kayo at nagiging masasakitin pa. Balik na naman tayo sa pinanggalingan natin. Bukas makalawa, buhangin na kakainin natin. Hindi mangyayari yun, Chona. Anong ginagawa ng ama at ng lola ng Junior? Ito po. Yes, ma'am. Ang laki na pala niya. Mataba naman ho, hindi ba? Ang hirap po kasing layo sa kusina niyan eh. Ilan taon na ba siya? 2 ho. Paano ang trabaho mo ngayon? Ang ibig ko sabihin, paano kayo nabubuhay na mag-ina? Eto ho. Umaasa pa rin ho kami sa daddy ko. Halos isukan na nga ho kami ng daddy ko eh. Kasi ho noon, ang gusto nila mangyari, ilaglag ko to. Hindi naman ho tama yun, di ba? Tapos ho ngayon, may sakit pa siya. Habang tumatagal ho, lalo siya nagiging bugnutin. Ito ang bata, lagi niyo nakikita. Naroon nung sigawan. Naroon nung saktan. Awang-awa na nga ako sa anak ko eh. Ang totoo niyan, kung may mapupuntahan lang kami ni Junior, matagal na ho kami umalis doon. Anak, huwag kang malikot dyan, baka makabasag ka, nakakahiya. Naiisip ko nga, siguro may problema ka. Kaya nasasabi mo lahat kay Rustan. Wala na po ako ibang matatakbuhan, kundi siya lang, Mrs. Redondo. Hamo, iha, pinadala ko na kay Rustan ang mga litrato ng anak niya. Alam kong hindi siya magpapabaya. Hello? O, Ma? May pinadala akong sulat sa'yo, Rustan. Natanggap mo ba? Oo, pero hindi ako nagulat. Anong hindi ka nagulat? Ma, kabisado ko na yung babaeng yun. Rustan, nakita ko yung anak mo. Dala sa akin ni Rita. Maaring anak ni Rita, pero hindi ko anak. Maaari ring anak ni Rita at anak mo. Ma, pag naniwala ka sa drama ng babaeng yun, mabubulag ka. Pero kapag kahit konti, wala kang paniniwala, hanggang sa huli, hindi ka na magbubukas ng iyong mata. Ma, busy ako eh. Kahit na busy ka, makinig ka.